Sapat na bang kapangyarihan ng BIR? Kasi minsan alam rin naman natin ang BIR rin, abusado rin eh. 'Di ba? Maraming mga under the table, maraming ayusin na lang natin 'yan. O ito na lang bayarin mong tax pero ito ibayad mo sa akin. Ano yung mga kailangan gawin ng BIR para magawa ng tama itong pagkokolekta ng buwis, pagfa-flag nitong mga na mga umiiwas who are avoiding paying the right taxes, who are buying luxury vehicles, properties, 'di ba? What should they do? Anong cooperation ang kailangan gawin? Ang talaga namang proposal natin dyan is i-modernize yung tax administration. Kasi kung tutusin, si Customs at si BIR lang, para silang competitors instead na nagko-collaborate. Kasi yung mga pumapasok sa Customs, walang record si BIR. Kailangan pa niyang hingin kay Customs. Dapat yun, integrated yung system nila. Pangalawa, hindi lang yung dalawa. Lahat, pati AMLAC, pati SEC, pati yung Registry of Deeds. In short, lahat talaga ng mga binibili, lalo na yung mga high value, high net worth. Dapat yun may isang system para alam natin kung afford ba ni Mon Abreyan, bakit meron siyang kotse, may condo, ganito. So madali dapat matrack. Right now, manual po lahat ginagawa yan. Kaya yung sinasabi mo pa, prone talaga sa corruption kasi nga, yes, admittedly, BIR and Customs talaga isa sa mga corrupt na ahensya kasi nga madali silang suhulan, madaling iligpit yung kaso at madaling gamitin yun to weaponize against kung sino gusto nila pag-initan. Kaya ang panawagan natin ngayon is talaga magkaroon ng nationwide audit ng unexplained wealth. Hindi lang yung covered ng flood control. Ang maganda lang sa narinig ko kay Ombudsman, pati yung Pharmally babalikan nila. So maraming salamat po, pero sana pati si BIR balikan din. Kasi hindi maganda na sabi mo nga tayo nakaltasan at nagbayad ng buwis. Sila wala ng TIN number, tapos bilyon-bilyon yung kontrata, sasapakin ko talaga sila. Walang TIN number? Pwede ba yun? Yun na nga ang sinasabi ko kasi dapat pati si SEC, sabihan din siya na hindi na dapat pwedeng passport ang ginagamit pag nag-i-incorporate ng mga kumpanya. Dapat TIN number, kasi dati strictly TIN number ang ginagamit. Ngayon, pwede na yung passport number as identification. Yun ang diba, yung coach nga sa Ateneo, walang permit. Diba, ibig sabihin, paano nangyayari yun? Ibig sabihin, naaabuso talaga siya. So dapat, pagpasok pa lang sa bansa or pag-open pa lang ng business, lihiti mo kagad lahat. Whether shareholder ka, incorporator ka, or alien worker ka, diba? Dapat kompleto yung dokumento. So doon natin makikita na fragmented at hindi talaga integrated yung databases natin. Yun ang malungkot na katotohanan. So ulitin po natin sa lahat ng kaso ng korupsyon, kung tutusin, napakadaling gawin sa Pilipinas. Kasi nga, manual lahat at nalalagyan yung mga ahensya tulad ng COA, ng BIR, Customs. And ako naniniwala ako kahit si AMLA dapat tignan AMLAC, I mean, si Anti-Money Laundering Council. Paano nangyari na pera ng bayan na we withdraw nang walang red flag sa kanila?